when courage runs out. Okay na po? So, ito po yung title natin, no? And, ano po bang sinabi ng ibig sabihin ng when courage run out? Kapag yung lakas ng loob mo ay naubos na. Okay, ano ba yung dapat natin gawin? What to do when you are tired? Anong gagawin mo pag pagod ka na? Kapag ikaw ay natatakot? Anong gagawin natin kapag ikaw ay dumating sa punto ng buhay mo that you are ready to give up? Naranasan niyo po ba yun na parang ayaw mo na? Alright, yes. Isa lang yung nakaranas siguro, no? Si Sister Lily. Okay. So I want to begin with a question. Have you ever reached a point where your courage runs out? Good morning. Sige po, welcome po, pasok po. So ang question ko po, dumating na ba sa buhay mo na nag-run out na yung courage na meron ka? Pakitaas na po ng kamay kung sino nakaranas sa ganito. Parang wala na talaga. Alright, madami sa atin, no? But, hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na wala ka ng faith. Hindi ibig sabihin na hindi mo na mahal ang Diyos. Tama po ba? Sometimes, you simply become tired, no? Tired of trying, tired of waiting, pagod ka na kakahintay, pagod ka na sa rejection, ilang beses ka na nag-apply, ilang beses ka na naghanap ng trabaho, pero wala pa rin. Kung ikaw naman ay nasa sales na katulad ko, no? Pagod na rin ako sa mga pressure, no? Tired of pressure. Tired of carrying responsibilities. Ang dami po nating pinapapaguran sa buhay. Tama po ba, mga kapatid? At minsan po, kahit alam mo mabuti ang Diyos, may mga moment na masasabi mo na, Lord, kaya ko pa ba? Lord, hanggang kailan to itong problema ko? Lord, today, no, gusto ko nang sumuko. Na-experience nyo na po ito? But I just want you to know na may isang story sa Bible na nakarelate din ito. Okay? So we will talk about this. Our main text is in 1 Kings chapter 18 and chapter 19. So napakahaba po nito. 1 Kings 18 and 19. So ang gagawin ko po, hindi ko na po babasahin, mga kapatid. Isa-summarize ko lang yung story. Okay po ba sa inyo? Okay. So makinig lang po kayo mabuti para mas maintindihan nyo yung ating pinag-uusapan. 1 King sa chapter 18, ang story po nito, hinarap po ni Prophet Elijah o Elias sa Tagalog, si Haring Ahab. Mamaya po explain ko kung sino si Elijah, kung sino si Ahab, o si Ahab, no? So, pakinggan lang muna natin yung pinaka-story. Okay? So, sa 1 King chapter 18, hinarap ni Prophet Elijah o Elias si Haring Ahab at ang mga propeta ni Baal sa bundok Carmel. Tapos, hinamon po niya sila na patunayan kung sino ang tunay na Diyos. Nang manalangin si Elijah o si Elias, no, bumaba ang apoy mula sa langit at sinunog ang handog. Nakita po ng mga tao na ang Panginoon, na si Yahweh ang tunay na Diyos, at pagkatapos nun, nagkaroon po ng tagtuyot. Okay, explain ko mabuti, ha? Makinig lang po mabuti. Importante po itong maunawaan nyo. Sa buong kwento ng 1 Kings, chapter 18, ito yung story na si Elijah o si Elias, he is a prophet. Okay? Si Elijah ay propeta ng Diyos. Hinarap niya ang hari ng Ahab o King Ahab. Okay? Bakit? Bakit niya hinarap? Kasi nga, nung time na yun, ang karamihan ng mga Israelita ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan kay Baal. Amen. Marami nang nawala sa tunay na Diyos, tumalikod sa tunay na Diyos, at sumasamba nila sila sa Baal, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po, itong si Elijah, hinarap yung hari, at yung hari po ay may asawa, si Jezebel.
Okay? At si Jezebel po, yung asawa ng hari, isa po siya sa dahilan kung bakit napakadaming tumalikod kay Yahweh. Maraming siyang dinala doon kay Baal para sumamba kay Baal, doon sa Diyos-Diyosan. Okay? So ito po yung story. So ngayon, si King Ahab, o si Ahab, hinarap niya si Elias, si Elijah, para saan? Para sa isang challenge. Pakinggan niyo ito mabuti mga kapatid. May challenge na nangyari. Ito po yung sabi ni Elijah. Okay, sabi po ni Elijah, magkaroon tayo ng challenge. Kumuha kayo ng dalawang toro, yung isa para sa Diyos ko, yung isa para sa Diyos nyo. Ngayon, tingnan natin kung sino ang makapagpapadala ng apoy. Okay? E di kung yung Diyos yung si Baal, magpadala ng apoy dyan sa altar, e di sambahin mo siya. Pero kapag yung Diyos ko na si Yahweh, ang nagpadala ng apoy, sambahin niyo yung Diyos ko. Okay? Parang ganon, yung challenge ni Elijah. Para mas maintindihan mo. And then after po nun, anong nangyari? E syempre, si King Ahab, nagdala ng napakadami, 450 na propeta na Baal. Napakadami nila, di ba? Samantalang si Elias o si Elijah ay mag-isa lang siya. Okay? So, yung 400, sabi nga ni Elias, si Elijah, sige, manalangin kayo kayo sa Diyos nyo. Okay, kaya anong ginawa ng mga propeta ni Baal, no? Anong ginawa nila? Sila ay nag-ikot, nagsayaw-sayaw, sila ay nagsisigaw, nagmamakaawa sa Diyos sa Baal nila na magpadala ng apoy para sunugin yung kanilang altar o yung kanilang handog. Okay? Alam niyo po, mula umaga hanggang hapon, maghapong walang Diyos nila na nagpadala ng apoy. Naghiwa-hiwa pa sila ng kanilang mga katawan para magkaroon ng mga dugo kasi yung mga dati nilang ginagawa. Walang Diyos na duminig sa kanila. Samantalang si Elijah, ang propeta ng tunay na Diyos na si Yahweh, anong ginawa niya? Doon sa altar niya, pinabuhusan niya ng tubig. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi 3 beses na pinabuhusan. Sige, buhusan niyo pa ng tubig hanggang sa umapoy yung tubig doon sa kanyang altar. Pero sa isang panalangin niya, biglang bumagsak ang apoy doon sa kanyang altar. Hallelujah. At doon, nakita ng maraming Israelita kung sino ang tunay na Diyos. Amen. At ang tunay na Diyos ay si Yahweh. Amen. Yahweh! Yahweh! Kaya nga kanina yung kinakanta natin, ikaw ang tunay na Diyos! Taas ba? Hari ng mga hari, tapat at kailanman di nagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon yung Diyos natin na ating sinasamba ay totoo. Hindi Diyos na mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi po tayo sumasamba sa mga ribulto, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil meron tayong tunay na Diyos na si Yahweh na mula noon hanggang ngayon ay tapat sa atin. Amen? Kaya po, napakaganda na story nito, pero nakakatawa din. Alam niyo kung bakit? Kasi di ba sa 1 Kings chapter 18, ganito, na parang ang lakas talaga ng loob ni Elijah na, sige mag-challenge tayo kasi sino ang tunay na Diyos. Kasi malakas ang loob niya, dahil alam niya, yung Diyos niya ay tunay na si Yahweh. Amen? Amen. Kaya sa isang panalangin niya, kahit basang-basa yung altar, talagang bumagsak pa rin ang apoy. Eto na, punta na tayo sa 1 Kings chapter 19. Ito naman yung story na nangyari. Anong nangyari dito? Di ba may asawa si King Ahab? Ang asawa niya ay si Jezebel. Itong si Jezebel, ito ay isang babae na manipulator. Siya yung babae na talagang lahat gusto niya sumamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Kaya nagalit siya. Itong si Jezebel ay nagalit. Nagalit siya sa ginawa ni Elijah. Kaya anong ginawa ni Jezebel? Nag-utos siya ng tauhan. Puntahan mo si Elijah. Sabihin mo na mamamatay siya.
na sa 1 Kings chapter 18 na napakalakas ng loob ay biglang mamamatay ako, papatayin ako. Kasi nag-iisa na lang siyang propeta eh. Marami na silang pinapapatay na propeta ng Diyos eh. Nag-iisa na lang si Elijah kaya parang natakot na siya sa buhay niya. Okay? So yun ang nangyari sa kanya. Sa chapter 19, yun yung story na natakot si Elijah, tumakbo siya, nagtago siya doon sa ilalim ng puno. At ang sabi niya, ayoko na Lord! Pagod na ako, gusto ko nang mamatay. Parang, kailan lang, lakas ang loob mo. Diba? Na alam mong totoo yung Diyos mo. Pero nung binataan ka lang, tumakbo ka na at natakot ka na. Ito po ang story ni Elijah. Naiintindihan din ba yung story natin? Okay? So again, sino si Elijah? Siya ay? Propeta. Propeta ng Diyos. Sino po si Ahab? Siya ay isang? Hari ng Israel. Si Ahab ay isang hari na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At ang asawa niya po ay sino? Si Jezebel. Sino po si Jezebel? Isa po siyang masugid na tagapagtanggol ng mga pagsamba kay Baal sa mga Diyos-Diyosan. Isang false God. At dahil dito, maraming Israelita ang tumalikod sa Diyos, patuloy na Diyos. At nung time ngayon, mga kapatid, ay tagtuyot, the drought, no? Sinabi ni Elijah kay Ahab na magkakaroon ng tagtuyot. Actually, alam nila yung mangyayari ngayon. Kaya doon tayo, marami pong natuyong mga pananim, maraming mga hayop na hindi nakakakain, maraming naghihirap na tao. Pero sa gitna po ng lahat ng iyon, pinoprotektahan po sila at ginabayan sila ng Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Hallelujah. So, kung makikita po natin dito yung contrast, no? Look at the contrast. In 1 Kings chapter 18, si Elijah nakatayo sa Mount Carmel. Lakas loob eh. Diba? Nakatayo siya doon. Pero pagdating sa 1 Kings chapter 19, nakaupo na siya sa ilalim ng puno dahil sa takot. In 1 Kings 18, he is courageous. Siya ay malakas ang loob. Pagdating sa 1 Kings 19, siya ay natatakot. Pagdating sa 1 Kings 18 ulit, nakita niya kung gaano kalakas at ka-powerful ng Diyos nung ibinagsak niya ang apoy. Nakita ang kanyang mata, pero pagdating ng 1 Kings 19, sabi niya, Lord, enough. Ayoko na. Gusto ko na mamatay. Okay. Ano po ang itinuturo nito sa ating mga kapatid? Even strong people like Elijah ay napapagod din. Tama po ba? Amen. Kahit ang tao may matibay na pananampalataya, kahit yan ay pastor pa, kahit yan ay leader mo pa sa church na napakatagal na panahon, sila po ay napapagod din. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi ibig sabihin na kapag discourage ka, wala kang faith. Hindi ibig sabihin pag umiiyak ka, mahina ka na. Hindi ibig sabihin na kapag sinabi mong, Lord, ayoko na, pagod na ako, hindi ibig sabihin iniwan ka ng Diyos. Amen. Elijah was still a prophet. Propeta pa rin si Elijah kahit naranasan niya yung ganong emosyon. Amen po ba? He was just exhausted. So what do we do when courage runs out? Ano ang gagawin natin? Kapag nawala na tayo ng parang lakas ng loob na lumaban sa buhay. Dahil isang oras nakaka-experience po nito. At ngayon po ating titingnan, ano po ba ang ginawa ni Elijah? Paano niya ito napagtagumpayan? And babalik po tayo doon sa 1 Kings chapter 19, verse 5 to 8. Okay? At dito po makikita natin, anong ginawa ni Elijah? Siya po ay natutulog. Okay, sabihin sa tabi mo, di masamang matulog. Di masamang matulog. Tulog ka lang. Pahinga ka lang. Okay, number 1 na ginawa ni Elijah, rest. Amen? So, okay lang po mga kapatid na magpahinga pag ikaw ay napagod. Walang nagsasabi sa iyong gawin mo yung ginagawa mo. Kapag nakaramdam ka ng
napapagod physically, eh, natutulog ka. Amen po ba? Amen. Don't be ashamed of your weakness. Nang makita po ni Yahweh, si Elijah, na siya po ay exhausted, pagod na pagod, hindi siya agad binigyan ng Diyos ng assignment. Hindi niya sinabi ni Yahweh na, Elijah, tumigil ka dyan, tumayo ka dyan, at ikaw ay magtrabaho, ikaw ay gawin mo to. Hindi po. Pinabayaan siya ng Diyos na magpahinga. Alam niyo mga kapatid, tingnan po natin na ang Diyos natin ay Diyos na maunawain, Diyos na mapagmahal. Hindi po mahigpit ang Diyos natin mga kapatid. Amen. Na para bang lagi siyang galit sa'yo kapag hindi mo nagagawa yung dapat mong gawin. Kapag ikaw ay napagod, alam mo po, even sa prayer, may mga times, marami ko ito ng beses na nagsasabi, kahit sa panalangin, may mga times na pagod ako, hindi po ako makapag-pray. Dahil kilala ko ang Diyos ko, alam niyo, pagod ako. But it doesn't mean hindi ka lang mag-pray. Pero kung may pagkakataong pagod na pagod ka, you can sleep. Ako, isip ko talaga sobrang pagod ko, Lord. You know my heart, pagod ako. I sleep. Pero pag may pagkakataong makipag-usap sa Diyos, doon ako makikipag-usap. Amen po ba? You have to rest. Don't be ashamed of your weakness. God allowed him to rest. Pinabayaan siya ni Yahweh na magpahinga. Binigyan siya ng pagkain. So mga kapatid, minsan kailangan lang natin, baka sound you. Yes. Oh, ano ba gusto natin? Gusto na magpa-pizza si Mami? O baka gusto lang na, anong gusto natin, ha? Ano? Magpapansin? Baka minsan pagkain lang ang kailangan natin. Pero ang dami mo na sila, pagod na ako, gusto ko na mamatay. Pero nung dinala ka ng pizza, ang saya-saya mo na ulit, di ba? Tama mo ba? So minsan kailangan lang pala natin ng pahinga. At kailangan po natin ng pagkain, kaya po si Elijah, natulog siya pag nagising niya. Aba, dinala siya ng pagkain ng amin. Okay? Pinakain siya, pinainom. And after nun, natulog ulit si Elijah. Pagkagising niya, siya'y pinakain ulit ni Lord. Okay? And then, bigla na silang nagkaroon na. Nung okay na siya, nagkaroon sila ng conversation ni Lord. At dito, papasok yung pangalawa. After ng rest, yung pangalawa niyang ginawa is be honest with God. Kailangan mo maging tapat kay Lord. Amen. Alam mo kapatid, kaya ngayon sabi niya dito, God asked Elijah, what are you doing here, Elijah? Alam po ni Lord yung pinagdadaanan natin. Kung pagod ka, alam ni Lord yan. Kaya lang, minsan gusto ni Lord sabihin mo sa Kanya yung nararamdaman mo. Minsan gusto ni Lord marinig niya sa'yo na hindi mo kaya. Hindi ko magkakaya kung wala ka. Di ko kakayanin mag-isa. Diba? Minsan yun lang ang gusto marinig ni Lord sa atin eh. Alam naman ni Lord lahat ng iniiyak mo. Alam ni Lord lahat ng pinagdadaanan mo. But you have to be honest with God. Na Lord, pagod na ako. Lord, itong assignment so, hindi ko na maintindihan. Nakakapagod, nakaka-stress. Alam ni Lord, kahit estudyante ka, alam ni Lord yung pinagdadaanan mo. Kung ikaw ay tatay, ikaw ay nag-iisip ng mga bagay para sa pamilya mo, alam ni Lord lahat yan. But you have to be honest with God na Lord, hindi mo kaya kung wala ka. Napapagod na ako, Lord eh. Hanap ako ng hanap Lord ng trabaho, hindi mo alam. You know? Pero yung pala si Lord lang pala ang kailangan natin. Amen. Hindi ba? Si Lord lang ang makakasagot sa lahat ng ating mga kailangan. Amen. And God allowed Elijah to speak. Nagsalita si Elijah, sinabi niya nararamdaman niya. Sabi pa ni Elijah, Lord, I've been faithful. Lord, naging naman ako sa iyo, Lord. Lagi po ako tinatayuhan ko yung pananampalataya ko. O, di ba nakarinig po ba tayo? Ganun din ba tayo kay Lord? Lord, nagsiserve naman ako yung super starters. Lord, lagi naman ako nag-pray. Lord, di ba? Minsan yung mga ganyan lang tayo kay Lord eh. Amen po ba? Hinahayaan pa ni Lord na magsalita kasi alam ni Lord
yung ating nararamdaman. Hindi Amen. mo nag-pretend si Elijah. Kaya kapatid, sabi mo sa tabi mo, huwag ka mag-pretend. Huwag ka mag-pretend. Maging honest ka kay Lord. Honest ka, Lord. Amen. Maging honest ka kay Lord. Sabihin mo yung tunay mong nararamdaman. Kasi, nauunawaan ka niya. Psalm 62:8, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Kapag ating pinupour out yung ating puso sa Diyos, nagiging kalakasan po natin siya. Amen po ba? Nagiging kalakasan mo ang Diyos. Hallelujah. Amen. So you don't have to pretend before God. Amen. You don't have to hide your weakness from the Lord. Because He knows your heart. Amen? Amen. Number 3. O, anong kailangan gawin kapag nag-run out na yung courage? Get away from the noise and listen to God. Marami po bang ingay sa buhay niyo ngayon? Ingay ng pamilya niyo, ingay ng nanay niyo, ng anak ko eh. Kapag laging nagagalit, pag nagbubunga ng anak ko. Okay? O kaya naman ingay sa social media. Tama po ba? May naririnig po ba kayo ng ingay sa social media? Tama po? Amen. Ingay. Ang dami po natin nagsasabi ng mga tao. Minsan nadadala tayo, minsan naman wala na rin tayong pakialam, no? But you know, minsan ang kailangan lang po natin is yung gentle whisper ni God sa buhay natin. Alam mo ba si Elijah, nung kinausap siya ni Yahweh, it's just a gentle whisper. And Elijah recognized the voice of God. Mga kapatid, kapag may relasyon ka kay Lord, mararecognize mo yung boses niya. Amen. Amen? O hindi ko po. Kapag may relasyon ka kay Jesus, maririnig mo siya. Amen. May mga times ba sa buhay mo na, Lord, parang hindi kita naririnig. May mga times sa buhay natin na parang bang hindi ka naririnig ng Diyos. Meron po ba kayong experience? Na parang hindi ka naririnig ni Lord? Lord, nag-pray ako. And when Elijah recognized the voice of God, you know, minsan, yun lang ang kailangan natin ay yung boses sa Diyos. Sa kabila ng mga ingay na naririnig natin sa ating paligid. Sometimes our lives are full of noise, social media, other people's opinions, financial pressure, work pressure, negative thoughts, yung fear, comparison. And sometimes we need to step away from the noise and simply listen to the voice of God. Minsan yun lang ang kailangan natin. Psalm 46:10, be still and know that I am God. Amen. So when courage runs out, anong gagawin? Just get quiet. Open your Bible. Pray. Amen. Ginagawa po ba natin ito mga kapatid? Amen. Hinahanap po ba natin yung presensya niya every time na tayo napapagod? Hallelujah. Marami po sa atin kapag napapagod, iba yung ginagawa. Kapag napapagod, we'll go sa social media. Marami especially mga young people, pag napagod, sinasabi pa sa social media, gusto nang magpakamatay, gusto nang ganito, ganyan, pagod na ako. Okay? But mga kapatid, kapag po tayo ay napapagod, hanapin natin ang presensya niya. Kasi pag nandun tayo sa presensya ni Lord, doon natin makukuha ang kasagutan. Amen. When we read our Bible, nandun din ang kasagutan. When we speak to God, when we look for Him, matatagpuan po natin ang Diyos. Pero kung ibang bagay po ang gagawin natin mga kapatid,
mapapagod ka lalo mapapagod. Pagod ka na, mapapagod ka pa lalo na mapapagod. Hanggang sa darating na lang ang panahon na gusto mo nang sumuko. Na ayaw mo na. Kaya po maraming tao ang talagang nagpapakamatay. Amen. Bakit? Dahil wala po sa Diyos na pinangahawakan. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Number 4. Remember that you are not alone. Sabihin mo sa tabi mo, remember that you are not alone. So Elijah said, sabi po ni Elijah dun sa story, ako na lang ang nag-iisa. Minsan kung naramdaman niyo, nag-iisa ka na lang sa buhay mo, kahit ang dami mo namang kasama. Pero yung feeling mo na mag-isa ka lang, naka-experience mo ba kayo ng gano'n? Okay? So, sa panahon na ito, nung sinabi po ni Elijah na nag-iisa siya, God corrected him, or God corrected his perception. No? God told him that there were still 7,000 people. Sabi ni Elijah, na, excuse me, so sabi ni Elijah, dito sa story na to, Lord, nag-iisa na lang ako. Pero sabi ni Lord, Elijah hindi ka nag-iisa kasi meron pang 7,000 people na hindi sumasabang kay Baal. So you're not alone. Kaya kapatid, kung sa feeling mo nag-iisa ka na lang sa buhay mo, hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Lahat tayo nakakaranas ng mga kabiguan, lahat nakakaranas ng hindi maganda. Pero ang maganda, may Diyos tayo. Nasa kabila ng hirap, sa kabila ng pagsubok, may Diyos na tapat na hindi ka kailan mag-iiwan. Amen. Amen. So ang gusto ko sabihin mga kapatid, remember what God has done in your life. Ano bang ginawa ni Lord? Sino na may experience ng healing? Amen. Amen. Yung nagkasakit ka, gumaling ka. Na-experience mo? Amen. Amen. Huwag mo yung kalimutan. Yung nasaktan ka noon, pero muli kang nabuo ulit dahil kay Lord, naka-experience ka noon, huwag mo yung kalimutan. Yung dati walang-wala kang makain. Yung mga pamilya mo, mga anak mo, wala kayong makain. Pero ngayon, nakakakain na kayo ng masarap. Amen? Na-experience? Huwag mo yung kalimutan. Kasi kasama mo si Lord noon. Si Lord yung nag-angat sa'yo. Si Lord yung nagpagaling sa'yo. Si Lord yung kasama mo. Kaya yung mga kapatid, ang problema sa atin, pag nandun na tayo sa magandang buhay, sa nararanasan na natin yung dati nating prayer, kalilimutan na natin siya ulit. At ganito po ang mga Israelita noon. Ilang beses niligtas ni Yahweh. Pero paulit-ulit sinasaktan si Lord. Sasampa na naman sila sa Diyos-Diyosan. At ganito din po tayo mga kapatid. Ilang beses po tayo tumatalikod dahil nalilimutan natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? And number 5, remember, ay, tapos ba? Remember that alone. Remember what God is already done. Tapos sa akin ko. Hindi ba? First lane ka. Okay, remember what God has already done? So Elijah had just witnessed fire from heaven. Si Elijah mismo nakita niya yung pagpatak ng apoy, no? Pero isang threat lang kay Jezebel, natakot na siya. And sometimes we do the same thing, mga kapatid. Yung mga sinagot sa atin ng Diyos yesterday, pero ngayon lagi tayo nagpapanik. Mga kapatid, kung ginawa sa inyo ni Lord dati, kaya niya ulit gawin ngayon sa iyo ngayon. Amen. Ano ba sinabi ko? Kaya niya ulit gawin sa iyo ngayon. Amen. Amen? He will do it again. Kung ikaw ay pinagpala niya noon, kaya niya ulit pagpalaan ngayon.
Kung pinagaling ka noon, kaya ka niya ulit pagalingin ngayon. Amen. Amen? Psalm 77:11, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. So mga kapatid, when your courage runs out, remember your testimony. Huwag mong kalimutan kung paano ka pinagaling ni Lord. Remember the prayers God answered. Remember the doors He opened. Amen? Huwag po natin kalimutan yun. And number 6, don't quit. Go back to your... This is one of the most important parts of the story. Elijah thought he was finished. Kala ni Elijah tapos na buhay niya. Wasn't finished. Kasi after papatulugin si Elijah, nakapagpahinga, pinakain, binigyan na siya ulit ni Lord ng bagong assignment. So ibig sabihin mga kapatid, may plano pa si Lord sa buhay nyo. Hindi pa tapos si Lord sa buhay nyo. Kung sa tingin nyo, pagod na kayo, tapos na kayo, hindi pa tapos si Lord sa inyo. At may gagawin pa siyang maganda sa buhay nyo. Amen po ba? Lahat po tayo ay may purpose, katulad ni Elijah. My calling. In Philippians chapter 1:6, He who began a good work in you will carry it on to completion. Kaya church, pakinggan niyo po ito. You may feel finished, but God is not finished with you. God is not finished with you. Paano po ito nakaka-relate sa buhay natin? Maybe your courage is running out because of your work. You've been trying, you've been doing your best, pero hindi mo nakikita yung resulta ng ginagawa mo. Maybe you're experiencing rejection. Maybe you're in financial pressure. Maybe you're waiting for something. Katulad ko po, ako po ay nasa sales. I just want to share na, di ba, nasa work po ako ngayon, nasa real estate ako ngayon. At yung klase ng trabaho ko po ay medyo may pressure kasi kailangan kong bumenta. Hindi pwedeng wala akong benta, no? Ganun po sa sales. So may pressure, and nung nag-start po ako sa trabaho, I was very excited kasi I know na I can do it. But you know, pagkalipas po ng mga ilang araw, sinubok po ako ni Lord. Tinitest talaga ako ni Lord. Alam niyo po, meron akong isang kliyente na talagang na-disappoint ako kasi itong client na to ay tumawag sa akin ng gabing-gabi. Gusto makapag-meet. No? Siyempre, excited na kami ni Pastor. Kliyente to, pera to, di ba? As habang nagdadrive si Pastor, nag-speak sa akin si Lord eh. Hindi yan totoong kliyente. Scam yan. Ano, habang nagdadrive si Pastor, kinausap ko siya. Sabi ko, alam mo, B, parang may mali. Parang may impression sa akin si Lord na ano eh. Parang hindi siya dadating sa meeting natin. Sabi ni Pastor, bakit ngayon mo lang sinabi? Andito na kami sa SLEX. Siyempre, magagastos kami ng gas. Sabi ko, hayaan na lang natin. So inayaan namin. True enough, 2:00 ng meeting namin, hindi nga po ako sinipot. So, totoo yung impression ni Lord sa akin na wag mong i-push. Pero, hinayaan ko na lang kasi sabi ko nga, pwede naman kaming mag-view sa place, pwede namin i-video para magamit namin, no, sa advertisement. Eto pa, pangalawang pagsubok na test sa akin. May mga kliyente ako na okay na, gusto na nila eh. Aba, biglang magbabago ang isip, biglang I'll get back to you. Yung ganun yung, syempre ikaw, nade-disappoint ako eh. Syempre nade-disappoint din. But you know, lagi kong iniisip, Lord, you have greater plans. Laging ganun ang thinking ko, no? At ito pa yung pangatlong pinakamasakit.
Ikaw ba naman isang buwan na nagtatrabaho, ini-expect mong sumahod, ay hindi ka pinasahod. Oh my! Kaya, sabi po ng mga ka-office mate ko, uy, sumahod na. Eh, syempre, ang saya ko naman. Aba, ako ba na may napagod na kakatrabaho? At biglang pag-check ko ng aking video, ay walang sahod na pumasok. At sabi ko po doon sa aking boss, Sir, bakit kayo meron? Ba't ako wala? Pare-parehas naman tayo nag-submit ng requirements. So, relax lang po ang puso ko. Walang halong mga pangamba. And then sabi lang ng boss ko, hindi ko rin maintindihan. So parang may explanation siya na parang nasa proseso yung bank account ko, something like that. Pero hindi ko na po masyadong inintindi. Basta sinabi na lang sa akin, sasahod ka naman sa katapusan. Sa katapusan ba? Okay? So, I'm just smiling, Wala silang narinig sa boss ko, hindi ako nagsalita ng, ano ba yan? But you're not doing your job. Something like that. Arte, no? wala akong sinabing ganun. Mas sinabi ko lang, okay, sir. Okay, sir. So, syempre, yung mga katrabaho ko, sila yung nag-worried. Sila yung mga nag-message sa akin. Ate, they call me ate kasi wala tayong magagawa. Mas matanda ako sa kanila. Ate, hindi ka sumahod. Sabi ko, hindi eh. Ay, naku, kung ako magka-complain ako. Kung ako bla 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 bla. Sa isip-isip ko, ikaw yan. Sabi ko, okay lang. Gusto mo, pautangin kita ng pera? Ay, hindi ako nangihiram. Hindi ako nangungutang. Sabi ko gano'n. Hindi, kasi baka kailangan mo. Okay lang, meron pa naman akong pera. Pero sa totoo lang po, kahit na wala akong pera, hindi po ako mangungutang. Lalo na sa tao. And I thank the Lord na napakabuti niya. Na kahit ikaw ay pagod na, no? Parang walang pag-asa to, ano ba to? Wala pa akong benta, wala ka lang benta, wala ka pang sahod. Nakakaiyak talaga. Pero alam niyo po, pag may Diyos ka, sobrang panatag ka. Na alam mong makakakain ka pa rin. Alam mong si Lord ang magsusustain sa bawat araw mo. Amen po ba? Hallelujah. Naunawaan po ba? So wag po natin kalimutan yung 6 na bagay na yun. 6 things to remember when courage runs out. Rest. Talk to God. Listen to God. No? Remember you're not alone. And remember what God has done in your life. Don't quit. Keep walking in your purpose. May purpose po tayo. May gagawin si Lord sa buhay natin. Amen po ba? His grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So when your courage runs out, mga kapatid, His grace is still sufficient. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin araw-araw. When your strength runs out, pag napagod ka na, when you don't know what to do, He still knows the way. When you feel alone, He is still with you. And when you feel like your story is over, do not forget that God is still writing. He is writing your story. He's not finished. Sinusulat ni Lord yung story ng buhay mo. Amen? And for my conclusion, let's read together. 1, 2, yun lang pala nandiyan. Courage can run out. God's grace remains. Our weakness, failures, and difficult seasons do not cancel His purpose. Kapatid, kailanman hindi kinakancel ni Lord yung pagiging anak niya sa'yo. Kahit anong ginawa mo, kahit napagod ka na, kahit ayaw mo na, yung purpose mo, yung calling mo, never kinancel ng Diyos. Even si Elijah, nakapagsalita siya na, Lord, mamatay na lang ako. Pero yung pagiging propeta niya, hindi yun nawala. Propeta pa rin siya, anak pa rin siya ng Diyos. At ganun din tayo mga kapatid. Hindi kailanman magbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin.
Ilang beses tayong magkamali, mahal pa rin tayo ng Lord. Amen? Let us all stand. Hallelujah. Let's sing this song. Samahan mo ako. Samahan mo ako sa iyong kamay, di mawawalay. Samahan mo ako, ang iyong pangako'y di nagbabago. Di mo iiwan, di pababayaan, O Panginoon. Samahan mo ako sa iyong kamay, di mawawalay. Samahan mo ako sa iyong pangako'y di nagbabago. Di mo iiwan, di pababayaan, O Panginoon. For the last time, samahan mo ako sa iyong kamay, di mawawalay. Samahan mo ako, ang iyong pangako'y di nagbabago. Di mo iiwan, di pababayaan, O Panginoon. Samahan mo ako, O Panginoon. Samahan mo ako, Panginoon. Hallelujah. Lord, naririto kami, Panginoon, ng iyong mga anak. Nakakaranas, Panginoon, ng pagod. At may mga panahon na minsan parang ayaw na namin, Lord. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong pangako na kailanman hindi mo kami iiwan o pababayaan. Na dumaan man kami, Panginoon, sa problema ng buhay, mananatili kang mapagmahal at tapat na Diyos. At dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, na sa aking mga kapatid, Lord, na dumadaan sa pagsubok, na hindi nila alam, Panginoon, ang gagawin nila, ang pipiliin nila, ang desisyon nila. Lord, I pray, right now, be with them, Lord God. Samahan mo sila, Panginoon. Sa bawat desisyon na kanilang gagawin, Lord, samahan mo sila, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Ikaw lang ang Diyos na may kakayanan na magbigay ng kalakasan, karunungan, katalinuhan, kapayapaan sa buhay ng bawat isa. At ito, Lord, ang dalangin ko sa aking mga kapatiran sa umagang ito, na maranasan nila, Lord, ang kapangyarihan mo. Maranasan nila, Panginoon, ang breakthrough. Maranasan nila, Panginoon, ang pag-ibig mo. Maranasan nila ang habag mo. Maranasan nila, Panginoon, ang kalakasan na nanggagaling sa'yo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Lord, I pray that you will strengthen them, Lord God. Palakasin mo sila, Panginoon. Palakasin mo sila, Panginoon. Ano man ang panghihina, ano man ang kahinaan, Lord God, nila. Lord, ikaw ang maging kalakasan nila. And I pray, oh God, na dumating sa buhay nila, na hanapin nila, Panginoon, ang presensya mo. Hanapin ka nila sa kanilang buhay at matagpuan ka nila, Panginoon. Maranasan nila ang pagyakap mo. Maranasan nila ang pag-ibig mo. Maranasan nila ang kapatawaran mo. Maranasan nila ang pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you for your promises, oh God. Pangahawakan namin ang iyong magandang pangako. Pangahawakan namin, Panginoon, ang napakapangako mo, Panginoon,
Hallelujah. We thank you, oh God. We just want to bless your name this morning, oh God. Hallelujah. 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 Lord, we thank you for healing. Salamat, Panginoon, pinagagaling mo ang puso ng mga may sugatang puso, oh God. Salamat, Lord, sa kagalingan ng mga sugatang puso, oh Lord. Salamat, Lord, tinutugon mo sa oras na ito, Panginoon, ang kagalingan ng may sakit karamdaman, Lord God, in the mighty name of Jesus. Lord, salamat sa oras na ito. Tinutugon mo ang bawat panalangin ng iyong mga anak. Receive it right now in the mighty name of Jesus. Receive it right now in the mighty name of Jesus. Receive it right now in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. We thank you, Lord God. We just want to glorify your name. We just want to bless the name of Jesus. We thank you, Lord God. We love you. In Jesus' mighty name we pray. And everybody will shout, Amen and Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.